O nga po na mga kaibigan, gusto nyo po ba ng bagong sasakyan? Gusto nyo po ba ng brand nyo, legit at madaling kausap at higit sa lahat? Hindi na po kailangan ng bank-to-bank bangkos. Dito sa M-Cars, legit, maaasahan at higit sa lahat, garantisado na mapagkakatiwalaan. M-Cars lamang po. Ito po ang paraan para po kayo ay mapagserbisyohan ng M-Cars. Kung pick-up trucks naman ang pag-uusapan guys, yung mga panglaban dyan sa mga malulubakang kalsada, pang-hiking, pang-travel, perfect na perfect po dyan ang ating Toyota Hilux. Alam nyo ba guys, nagkakahalaga na lang po siya ng 30,000 pesos ang kanyang monthly amortization. Kung wala ka ng time para mag-visit pa sa mga car dealership guys, pwede po tayong magpa-COD or yung cash on delivery natin. Door-to-door mismo dadalhin namin sa inyo ang inyong mga napiling unit. And of course, nag-offer po tayo ng one-day process, same-day release and no need for bank approval. Kaya kung isa ka sa nangahangad na kumuha ng sasakyan, dito ka na sa M-Cars PH dahil ito guys yung #1 most trusted car dealership in the Philippines. And also, meron pa kayong discount and freebies na matatanggap mula kay M-Cars PH. Katulad na lang nito, ang ating brand new phone, ang ating Guapo Car Care Solution, M-Cars PH merch at ang ating umbrella. Kaya kung kayo ay isa sa naghahanap na ng perfect na pang family, pang friends, pang outing, or kung ano pa man yan, dito na kayo sa M-Cars PH. Once again, this is Aya, host of M-Cars PH. See you mga ka-M-Cars! M-Cars PH #1. M-Cars PH #1. M-Cars PH #1. M-Cars PH #1. Hi! Isang maligayang Pasko po mga kapatid, mga kaibigan at sa mga kababayan po natin Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga OFW. First of all, alam niyo po mainit po ang issue ngayon about po sa AKAP or ayuda na kung saan pinamamahagi po ng ating mga congressman. Masama ba itong ginagawa ng mga congressman? Itong pagbibigay ng ayuda? Matatawag ba ito na panunuhol? Matatawag ba ito ng mga kalaban ng gobyerno na sinusuhulan, ginagamit daw sa mga hindi maganda ang ayuda para pagbigay daw sa ating mga kababayan? Para sa akin, alam niyo mga kaibigan, hindi po masama. Bakit? At least narerekta sa ating mga kababayan na ibibigay ng cash, na ibibigay at naihahatid para kung ano man ang gustong ibilhin ng ating mga kababayan, at least sila po ang magdidesisyon. Ngayon, paano naging masama ang pagbibigay ng ayuda para sa ating mga kababayan? AKAP o ayuda sa kapos, ang programa ay isa sa mga socialized na programa ng ating gobyerno na naglalayong tulungan ang ating mga kababayan na mahirap at hindi sapat ang kinikita sa isang buwan. Ang target na tulungan ang programang ito ay ang mga minimum wage earners o mga manggagawang kumikita lamang sa minimum monthly salary at hindi hihigit sa itinatakdang sweldo. Ang programang ito na isinusulong ng Kongreso ay malaki ang maitutulong para sa mga ordinaryong manggagawa. Ito ay hindi lamang panandalian o pangsamantalang ayuda, kundi tulong para sa economic boost o purchasing power ng manggagawang Pilipino. Hindi rin naman basta-basta makakasama lamang sa programang ito ang kahit na sino, sapagkat mayroon mga lisensyadong mga social worker na mag-i-identify o mag-i-evaluate sa mga posibleng benepisyaryo ng nasabing programa. Ang working class o mga manggagawang Pinoy ang isa sa mga sektor na dapat ding tutukan at pagtuunan ng pansin, sapagkat sila ang direktang apektado sa pagtaas at pagbaba ng presyo ng mga bilihin. Sila din ang mga malalaking na ibabayad na tax. Sila ay malaki ang naitutulong sa paglago ng ekonomiya, kaya't nararapat lamang na tulungan din sila kahit papaano sa pamamagitan ng isang socialite, ang Structured Financial Assistance Program. Sa mga bumabatikos sa AKAP, lalo na kay Speaker Martin Romualdez, sana
ay pag-aralan ninyo muna kung papaano ba idinidisenyo ang programang ito, kung ano ba ang importansya at kahalagahan nito para sa ating mga kababayan, maging sa ating bansa. Ito ay hindi basta na lamang na pagdidesisyonan na ipamahagi dahil madami na din mga pinansyal ang ayuda program na DSWD ng ating gobyerno ang naging matagumpay naman. Andiyan ang tupad ICCS. Sa sobrang dami, nakatanggap na ng mga nangangailangan. Hindi din ito isang political tools o pondo para sa nalalapit na eleksyon. Dahil kung ito man ay mayroon bahid pa politika, dapat ay wala tayong nakikita na may natutulungan na tao at totoong nakakatanggap ng benepisyo. Hindi ito pondong pangkampanya na hindi dapat pang bahiran o bigyan ng malisya ang pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Maging masaya na lamang tayo para sa mga benepisyaryo ng AKAP, maging masaya tayo sa mga kababayan natin na natutulungan umangat ang buhay. Inilalaban pa rin ng ilang kongresista ang panukalang pondo para sa AKAP program ng DSWD. Nanganganib kasing mahinto ang mga ayuda mula sa programa kung tatapyasan ng halos 40 billion pesos ang budget ng ahensya. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Itong mga programa kagaya ng AKAP, yung ibang mga kaibigan natin sa Senado, nagdadalawang isip kung itutuloy natin to. Kayo po dyan sa taas, yung 5,000 na AKAP, gusto mo ituloy itong programa na to? Ito ang sagot ng mga benepisyaryo ng Ayuda sa Kapos ang Kita o AKAP program ng Department of Social Welfare and Development na sinusulong ni House Speaker Martin Romualdez. Nabanggit yan ni Romualdez sa pinangunahan niyang relief efforts sa Albay kahapon. Sa ilalim ng programa, 3,000 pesos hanggang 5,000 pesos ang ibinibigay sa mga low-income at minimum wage earner. Pero sa 2025, nanganganib na matigil na ito. Yan ay kung ang mananaig na bersyon ng budget ng DSWD ay ang bersyon ng Senado. Kinumpirma kasi kahapon ni Senator Amy Marcos na 39.8 billion pesos na nakalaang budget sana para sa AKAP sa 2025 ay inalis. Kaya kahapon, tila may pasaring si Speaker Romualdez sa aksyong ito ng Senado. Yung ibang mga sa Senado, ay hindi yata nakakaintindi yata kasi hindi yata sila bumababa masyado eh. Kaya nandito kami, umiikot kami lahat sa mga probinsya. Siniguro naman ni House Appropriations Chairman Zaldico na ipaglalaban nilang maibalik ang pondo para sa AKAP kapag nag-convene na ang Kamara at Senado sa Bicameral Conference Committee. Hindi raw nila hahayaang mawala ang isa sa pinakamahalagang socialized program ng gobyerno hanggat hindi raw naiaaho ng mga benepisyaryong ito para kumita ng 45,000 pesos kada buwan, mananatiling importante ang programang ito. Pinunto rin ng iba pang mambabatas ang tagumpay at kahalagahan ng AKAP. Kung tatapyasan or if outright tatanggalin po ito, I think malaking blow po ito sa social amelioration program ng national government. If there is a move to or criticize a program, siguro we should criticize in the sense that we should improve the program. Not hindi po yung aalisin totally. Sa Disyembre, target na maipasa ng Kongreso ang panukalang budget para isumite sa Malacanang at ipaaproba sa Pangulo. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Alam niyo po mga kaibigan, dito sa mga kumukontra sa ginagawa ng House of Representatives na about sa pamimigay ng AKAP or ayuda sa ating mga mamamayan sa bawat distrito. Alam nyo, ang nakikita ko dito mga kababayan, mukhang naiinggit sila. Gusto nila, sila ang mamigay. Ang gusto ata ng mga itong mga kontrabida, sila ang nasa likod ng pag-aabot. Ayaw nila na sila'y mauitsapwera. Di ba? Kaya kumukontra. Pero para sa akin, hindi po masama eh. Kasi, una-una wala naman sinasabi mga congressman, o iboboto mo ako. Di ba? Wala naman sinabi, pag hindi mo ako pinoto, hindi kita bibigyan ng ganito. Wala naman sinabi.
pinamimigay, dapat nga po matuwa tayo. Bakit? Kasi yung pera pinamimigay ng mga congressman, ay pera po natin. At least hindi na dumadaan kay chairman. Hindi na dumadaan kay mayor. Bakit? Kasi kung dadaan pa kay mayor yan at kay chairman, hindi po maiiwasan. Mababawasan pa at makakaltasan. Di po ba? Kaya, salamat kay House Speaker Martin Romualdez dahil sa naisip niya na magbigay ng ayuda sa ating mga kababayan na kailangan naman talaga ng ating mga kababayan sa panahon pong tayong ito.